So yun, okay, KGX, sa akin lahat. Medyo kagising lang natin at medyo may muta-muta pa yata tayo. Okay. So, kung papansin natin, okay, no? So, 130 to 224. Ayan. 130 to 224 profit natin. So, ngayon, kung titignan natin yung charting, no? Ang iniisip ko dito, no, kagabi pa tinitingnan ko kung kayang i-break si 55. So, pero ngayon, pagkagising ko ng umaga, nakita ko to. Nakita ko na naman to, no? Ito yung tipong sinasabi na kapag binaba mo yan, yan yung tinatawag na fake out, no? Fake out. Kumbaga ako, ang tinitingnan ko dito ngayon is paano mabibreak si 55. So ngayon, kapag hindi siya na-break, automatic, possible, matulad siya dito sa area na to. Na kung saan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 times, no? 6 times, no? Gustong i-break si 58. Kaya lang, hindi kayang ma-break, no? Puro, kung mapapansin nyo, laging natatapos yung candle sa ilalim ng line. So, ibig sabihin, rejected yan. So, once na rejected, ang nangyayari, biglang bumabagsak. No? Ang lalim pa ng binagsak niya, no, mga lods. No, ito, possible, once na ganyan pa rin yan, ilang beses niyang kukunin si 55, I think, baka biglang bumaba pa to. Ito yung sinasabi natin na baka kumuha pa to ng meron tayong 52k na sinasabi ko sa inyo na possible doon mag-bounce or 49k. Medyo mahaba 'yun. So, yung iba minsan pumapasok ng 52, naglo-long position ng 52 pero may buffer sila. Ano yung buffer? No, kunyari kung 100 USDT, so may 100 USDT din silang buffer or 200 USDT na buffer para at least hindi masunog mismo yung trade nila, no? Or ang gagawin nila is magka-cut loss sila ng 20%. Hey, ganun karaniwan. Ako naman ang ginagawa ko sa ganun, cut loss kasi wala akong buffer. Pero ito kung meron naman ako, kunyari 224, kalahati nito or 75 USDT, yun yung ilolong position ko. Kasi nag-bounce sa 52.5, di ba? Yung nakaraan, akala ko kukunin na yung 52 pero nag-bounce sa 52.5. Doon nagkaroon ng doon nagkaroon ng lipad bigla sa 52.5. So yun ang chine-check natin ngayon kung kaya ba no? 52.7 or 52.5, di ba? So hindi ko lang alam kung sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako daily trader. Kukuha lang tayo ng guhit natin, tapos titingnan natin, kunyari 58. Long ako dito. Pag nag-58, pag long position ako, cut loss ako ng 20% or cut loss ako ng 15%. So, at least hindi ako ubos. So, pagdating ng 52, long position ako, cut loss lang ng 20% o 15%. Tapos, bawi na lang kapag ka nakuha si 49. Parang ganun siya. Kaya sabi ko nga sa inyo sa trading, kaya tingnan nyo ako, tingnan nyo yung ginagawa natin. So, minsan naman wala naman sakto Yung 52.5, kunyari, 52.5, o malapit sa 52. So, ibig sabihin, di ba? Ibig sabihin, yung mga strategy natin is malapit doon sa katotohanan. Di ba? Na nangyayari. So, sa ngayon, ang ine-expect ko dito, ang kailangan muna niya makuha, itong area na to. Yan, si 49.4. Di ba? So, possible din muna si 50,700. So, possible din muna si 52,400. Yan. Kaya kung mapapansin nyo, 52.5 lumipad. Pero rejected siya dito. Diba? Ito, 52.499 yan. So, rejected yan. So, lumipad bigla. Karamihan kasi gano'n Once na gumuhit ka, tapos rejected yung guhit mo, maglo-long position ka dapat. Ganon. Kaya yung iba talaga totally bantay. No? Tayo naman, hindi naman tayo bantay kasi may trabaho tayo. Ang ginagawa lang natin, trigger. Di ba? Trigger, yun yung karaniwan na sinasabi ko sa inyo. Magsiset lang kayo kung ano yung kung ano yung trade na gusto nyo, and then yun yung mangyayari. Di ba? So kapag nag-52, nag-set ka ng 52, automatic maglo-long position yan. Tapos syempre may TP and SL ka. So lagyan mo yun kasi mamaya tulog ka, nangyari yun, di ba? So yung iba naman minsan ang gusto nila matagal na long. Ang ginagawa lang nila SL lang yung nilalagyan nila, di ba? So yan, ang daming bad news na nakita natin. 'Di ba? Pero ako naman kasi lagi akong tumitingin sa charting. Sa chart lang talaga ako tumitingin. Lalo na ngayon,
Kapag sa ulo mo na yung chart kung nasan sila, kung saan lumipad, kung saan bumaba. Kaya tingnan nyo to, oh. Ito tong area na to, tingnan nyo, na break show. 'Di ba? Ito kung saan siya lumipad. Oh, 'di ba? Ayan yung area na 'yan. Tingnan nyo, binalikan. Doon din karaniwan bumagsak. 'Di ba? So, yan yun. Yan yung isa sa mga tinitingnan natin. Ganyan ako mag-trade, mga lods. Ganyan ako mag-trade. Hindi ako symmetrical triangle, hindi masyadong ganun. Basta kukuha ako ng linya ko na ganyan lang. Tapos yun yung aaralin ko, tama ba to? Pwede ba to? Pwede bang gamitin to? Profitable ba ako dito? Pero natural may talo ha. Natural lang may talo. No? Given, ano na yun, swerte nyo na kung hindi kayo natatalo. Pero natural yung may talo. Hindi yung laging panalo, di ba? Eh di kung lagi ka na lang panalo, tanga na mag-resign ka na lang sa trabaho mo, mag-trade ka na lang, di ba? Pero hindi ganoon ang trading. Talagang may talo yan, tandaan nyo yan. Walang 100%. Yung mga nagsasabi na 100%, pumasok kayo sa kanya, bibigyan niya kayo ng signal, 100% sure ball. Tanginang yung scammer yung gago. Walang ganoon, walang 100%. Kahit mga AI, nagkakamali. Kaya nga wala akong ganyan eh. Wala akong AI, wala akong ano. May sarili lang. Kung ano lang yung ginuguhitan ko, yun lang oh. Ganun lang. Ganun na ganun. Bakit hindi nagbabago guhit mo? Eh, syempre, andito nga oh. Yan nga yung mga kinukuha ko eh, di ba? Yung mga nasa history ng kung saan lumipad. Di ba? Yun nga eh. Eh di, ba't ko babaguhin? Eh, yun nga yung nakikita ko kung saan ako papasok, di ba? So, may kanya-kanya tayong trade. Trade mo. Trade ko. Ganun lang kasimple yun. Di ba? Saludo sa lahat kay GX. Magandang umaga sa inyong lahat. At Sunday ngayon. Happy Sunday sa ating lahat.